Legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana. Legal sana kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Sa isang kulungan bakal ay may taong malungkot umiiyak. Ang tanong niya sa sarili ay kailan magigising na ng liwanag. Maray na aldaw po, giraray mga tugang, Sabado na naman. Oras na naman para magururon kita sa mga legal matters. So additional information for the next 1 hour sa satuyang mga paradangog. Salamat po sa daing sawang pagsuporta nindo sa satuyang programa, digdi sa programang Legal Sana. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM, Tabaco City. Dahil pa nag-abot sa partner ko, baka na late. Anyway po, ako po si Attorney Randy Blanza, ang sa indong host. Digdi po sa programang nagtatao sa indo kidagdag na kaaraman sa usapang legal. So, actually po, i-share ko sa indo sa itong mga paradog. Medyo maugbaw na kung ano, na may dakulong pala nakakamit din sa ko. So, nagtatarama ako, may bigla na sa ano nga, familiar niya sa kuya, sir, ang boses mo. Ika ngayon nasa radyo. Sabi ko, iyo po, iyo nagdadamog ngayon ako permi. So, thank you very much po sa satuyang mga loyal listeners. Kamo po ang dahilan kung padagos kami nga undig di sa programa. As in, syempre man po, ang programa tang ini, dahil man ini makakapadagos kung daing go signal, daing approval kang sa tong mga big bosses digdi sa digdi po sa One Radio, si Sir Jing Montealegre, si Sir Rumi Volante, si Station Manager Osam Bores, asin po ang kaibata permidig din na apilon kami sa Los Angeles Lakers, tapos Golden State Warriors, si Sir Loins Bornasal. So, ngunyan pong aldaw, madiretso na kita, na-late man nga na ako, na-traffic kita dyan sa sentro. Anyway, ngunyan pong aldaw, ang very hot topic po ngunyan, siguro na nindo sa social media, na nindo sa TV, ini pong 2025 National Budget o tig-apod tang General Appropriation Act of 2025. So, tigsasabi po ini na so by cameral report, may mga blanco. So, may mga blanco na interview si Amy Marcos, tapos si Senator Bato de la Rosa, tapos even former President Rodrigo Roa Duterte, nagtataram siya na parang may dahil nasunod na proseso sa pag-ibo kay ni kang General Appropriation Act. Nanali. May dahil nasunod kay ning General Appropriation Act na may mga blanco. As in, may mga may mga grupo, may mga individual na nagpaplano na questionon ang legality kaining inaproba na 2025 budget sa Supreme Court. So, Attorney Joyce. Ay, dahil ka pa naka-on. Hello, maray na aga po sa Indugabo. Sorry po, nagka-problema kayo sa printer ko sa opisina. Kaya na, medyo na late ng few minutes. Ako namin nga niya, baka may mga tignonotaryon ka pa duman. Para man po, dayman. Para sa printer lang nagka-problema. Pabayain na. So, again, ang topic tangon niya na Attorney Joyce, ining sa national budget. Yes. Na siguro sa kahaluyan tanang baga, parang ngunyan lang parang nga naging ngunyan lang dakolaon na issue ang budget Kasi this is an annual budget. Every year nagigibo kay ng gobyerno. Every year may annual budget kita. And this is the first time na narumduman ko na naging controversial ang annual budget. Oo. So, sabi digdi may nagtataram nga ni na may mga individual, may mga grupo na nag-allege na ang national budget kang 2025 is the most corrupt in the Philippine history. So, nata dito Attorney Joyce na nata man may mga basis digdi kung
nata tigsasabing na ano, so basis na nata tigsasabing most corrupt. Yes. So, actually, na ano mo kayo ni sa PhilHealth? Oo. Kaya Oo. nga meron ngang ano ngayon, TRO din ang PhilHealth. Ay, hindi, regardless, iba man pala ni na topic. Oo. Pero kasi kulang daw yung budget ngayon ng PhilHealth. Actually, hinalian. Oo. Hinalian ki budget sa PhilHealth. So, subsidy, ano? Zero subsidies in for the 2025 budget. Oo, kaya ang sabi kang ano, garo ngaya, pag naghilang ka ngunyan, maski PhilHealth member ka, dito yun ang benepisyong makukuha mo based lang sa mga kinontribute mo. Yes. Pero, trying to make up din yung government lately kasi may mga nilabas silang bagong guidelines na tinaasan man daw ninda ang coverage ninda maski zero subsidy. Oo. Siguro, just to inform our listener, ang PhilHealth po kaya, araw kaini, it is a government-owned or controlled corporation. Yes. May sadirian na pondo. May sadirian na kwarta. Ano, ining kwartang ini, sa mga tiguhulog sa to, tikakaltas. Kang employed pa ako sa private, tikakaraltasan talaga ini, mandatory requirement Yes. ini. So, sa kada kulang kayo, nakakabilog. And aside from that, ang national government nag-allocate siya ki fund. Pandagdag duman para sa mga benepisyo. Yes. So, for 2025, wala asindan Hinali. So kung baga, parang sinabi kang national government, may kwartaman ka mo, bahala ka mo sa operasyon nindo. So yun ang tiki question. Sarong tiki question. Ano, so impact kaining ano yan, impact kaining PhilHealth na hinalian ki subsidy. So, is this the first time na hinalian na subsidy ang PhilHealth? As far as I know, iyo. Oh my gosh. This is the first time kaya naging dakulaon siyang issue. Tapos, ang ikaduwa digding concern, so DepEd. Yes, very hot tong DepEd. So, education, ano, hinalian ki 10 billion. So, Although, ang tigtataraman digde, ang DepEd kaya may mga savings, so may mga budget kang mga previous years, dahil man ginastos. So actually iyan ang ano, maski sa i-share ko sa i-share ko sa Amateur Joyce ang ano diyan, ang proseso sa mga pag-budget sa local government. Halimbawa nag-budget kami. Tapos pagdaing mo yan ginastos, ano yan, violation yan sa COA rules na dapat ang spending ang percentage of spending should be at least mga 85 or as high as 90 or even the better is 100% magastos mo. Kasi pag dahil mo yan ginastos, ang presumption kaan, dahil mo nga kay puwan, so sa next year, dahil mo na katawanan. kaya babawasan. So, ang reason nila, kaya binabaan ng 10 billion cut yung DepEd kasi hindi nagastos last year. May savings daw na same amount Oh. na kaya kaya iyan ang lesson sa mga government, sa mga agency of the government. Pag nag-budget ka mo, gastusin nindo. Sa Kuya John sa SGCC, nagba-budget ako, puro permi nagkukulang ang budget. Kaya puro permi kami nag-request ki supplemental. Because kung anong nasa budget, make it sure na kaya ninyong gastuson. Otherwise, for the next year, pag nahiling yan kang nahiling kang Congress, hinalian lugod. So, tapos, Another opinion, ang ano daw po kaya, 2025 national budget, anti-poor daw siya. Paano ba siya naging anti-poor? kasi sa mga health services nga ni so education, parang pinabayaan. Oo. So, iyan ang naging niyan. Tapos, disadvantageous na sa marginalized. Nabasa mo ito? So, may mga, yung mga teenage pregnancy, ganyan. Yung bagong law na pinapasatupad ngayon sana ni Risa Hontiveros. Hindi. So, parang pag nag-aki ngaya, automatic may ayuda something. Oh yeah, yung 4Ps. Oo. Pag daw, hindi ko masabutan kung anong objective ng government about this. So, pag nag-aki kami, additional subsidy ka sa 4Ps. So, other opinions naman sinasabi, ang working class nga, ni habo mag-aki, nahahadit sa gastos. E di yung mga marginalized, mas pinopromote pa yung pregnancy na hindi nga nila afford. Actually, igwa ka na bata sa Korea. Oo. Sa Japan, igwa. Kasi may barkada akong Koreano. Ano daw po yun? Sa Korea, mahalon ang cost of living sa inda. Mahalon ang cost of living. Kaya, chances are, saro lang ang aki. Oo. Itong kamidbid ko, so sa Confederation of Asia Pacific Accountant, he was
an executive sa bank. Mm-mm. Ang kaya niya lang daw buhayon, saro. Para sure siya sa family niya na matawanan niya kay quality life so aki niya. Nagkataon, duwa ang aki niya. Ano? Duman palan, pag sobra ka sa duwa, alam ba, at ipopromote duman na magdakol ang aki, Population. kasi nagdidiit ang population ninda Sa Korea and Japan. sa Korea and Japan. Oo. Ano, kaya tigpo-promote ninda, kaya pag nakaduwa ka duman na aki, ang apuda sa imo, hero. Wow. Bayani ka na ikang ma-continue ang lineage mo yung ma-continue kang Korean Korean heritage. So kung makatulo ka mas lalo na dakulon dang suportang itatao sa imo kang gobyerno. So may advantage din. Mas lalo na kung makaapat. Ano, kaya duman tigbabayadan kang gobyerno para mag-aki. Sinda ang kasi nga so cost of living sa Korea na masyadong halangkaw ngaya. Kaya na-remind ako kang sinabasa ako ining Sa oras na 4Ps. pag nag-aki kang automatic 4Ps may benefit. Sa tuwi baga sobrang ng populasyon. At saka, yung benefits na binibigay ng 4Ps is not enough to sustain the life of that new child. Siguro Diba? culture man kay kang Pilipino, iyan siguro ang ako personally dako lang baga magturog but I don't promote na kasi so pinag-agian mo yung sa mga sa mga challenges na na pwede man maiwasan and it is not practical really na dakulo na aki. Tsaka hindi naman tayo aging population kagaya ng Japan and Korea. Ang magayon quality so kaya mo lang buhayon. So kasi na pagdarako lang kan yung maataman sa magurang para tubod-tubod kayan may mga aki na dahil mantig-arataman ng magurang. Yes. So another opinion about this budget sa 2025. So Office of the Vice President na-cut din yung nila budget for this 2025 naging 733 million na daw. Halos nailing ko sa budget kay ni VP Sara. Halos pang sweldo na sana. Oo. Talagang ini-slash. Nawara sa iyang mga kaya sa mga satellite offices niya sigurado ma-close ito. Kasi dahil ng mga pambayad sa renta. Tapos so nagtatao baga sinda kigaro financial assistance. So may nabasa akong post sa Facebook nagtaram na sinda na we can no longer proceed with our medical assistance kasi nga na-defund sinda. Oo. So, bakit kaya nababaan yung budget nila? Is it because of the intelligence funds na kinu-question sa kanya doon sa sa House Committee? Dahil aram pero obvious naman Yes. obvious sabi nga tell it to the Marines. So, perhaps it's because of the persecution during the Duterte's administration. Kaya So, anyway, ang mga digdi, so mga nagko-kontra digdi sa general so mga sabita, mga naghihiling as in medyo may disgusto digdi sa 2025 national budget, may tigrasin ng legal concern. Number 1, so mandatory mandatory minimum budgetary allocation, special education. Yes. Nasa Constitution tan Attorney Joyce that the biggest chunk of the national budget should go to education. Nyaon yan. Ngunyan, ang budget kang education sa ka-DPWH nag-anuhan halos magpantay. So in the past, puro permi halangkawon ang diferensya kang education sector sa other agency. So, given na masalang ko man giraray po, sir, yung yung DepEd allocation ng konti. Konti. Is this still enough para masabing na violate yung Constitution? Nakadepende na yan sa Supreme Court. Oo. Kasi siguro nasanay kita na yung mga past year's budget, dakulaon talagang Ang chunk, gap, ang oo. gap kang education sector compared to the other sector. Yes. Tapos ining mga tig-aputang mga riders, mga mga unprogrammed allocation. Sa local government unit dahil kami ka nagigibo. Oo. Sa LGU Ano ba dapat ining riders? so mga tisiringit na sa nabaga yan, Oo. so mga ining mga akap, mga kung ano-anong ngayon na dahil man hinagad kang agency, linaag sa imo. So, technically speaking, sa local government unit, di ni malusot. Kasi, sa LGU, kung anong hinagad kang department, di mo yan pwedeng kargan ki ano-ano, kasi mataram ang department, anohon mi man yan. So,
kung anong kaipuan kang department, actually in ano ang common ano yan, sabi nga ni so common method sa pag-budget, nag-generate yan talaga sa department. Ano? Ang 2026 budget, nagpupunang yan. Nagde-deliberate na. Ano? So halimbawa, ako ngaya, saro akong agency. Ako ang head kang agency. Ako ang nakaka-determine kung pera ang kaipuan kang department ko. So, iyan na department na yan, maagi yan sa mga budget hearings, kung ano-ano. Tapos, later on, i-consolidate yan kang DBM. Tapos, isasubmit yan sa Congress. Sabi ko sa Congress, kaipuan ko 1 billion. Sabi kang Congress, day ngaya, mas kaipuan, mas kaipuan mo ngaya ini. So, parang may something wrong with that. Oo, Na, tama. akong nakakaaram sa agency ko, kaya nga may nagki-question, nata mo ko biglang dinagdagan, dahil ko man yan tighagad. Kung binawasan mo ako, kasi ngayon, nga sobra, okay lang, that's part of the power of the Congress na mag-slash ki budget. That's natural. Pero pag tidagdagan, haputon mo man na ako kung kaya ko ba yan i-spend or kaipuan ko ba yan talaga kang ano. So kaya, nagkakaigwang mo yan ki mga challenges digdi sa approved budget. Tapos luminuwas pa ining mga fill in the blanks subay kam report. So minsan ang General Appropriation Act mga tugang, iyan batas iyan. That is an act. Nag-agi yan sa Kongreso, nag-agi yan sa Senado before it will go to the office of the President. So dakulong ka ng inagiyan asin makamundo na so finale may mga blanco pa. Tig reveal ni Senator Amy Marcos, si Senator Bato de la Rosa, asin si former President Duterte na nata subay kam report may mga blanco, tapos kang luminos sa budget dain ang blanco. So nahain sa transparency na nata day iba aram kang ibang mga senador wherein it should be a collaborative action of the House and the Senate. Nata may mga senador na nagtataram din ninda aram. So kaya ngunya nagkakaigwa ki technicalities, nagkakaigwa ki question on the legality of the national budget. So this is actually the first time that I heard. Hindi ko aram siguro baka igwa naman kay ito, but as far as I know, this is the first time na anuan ko na ang national budget tiki question. So, another potential violation of the Constitution, ining mga reallocation of authorized funds. Okay. Meron bang instances na reallocate ulit ng agencies? Actually, ining saro digdi kami sa naging casualty. Oo. Ang LGU of Malilipot. Nabawasan kayo. May mga funds na intended for projects sa Malilipot na parang na-reallocate. Oh, that is a violation of the Constitution. Iyan ang that is a legal question na hopefully maibalik kasi ang kada LGU igwang tig-apod na annual investment plan. So tigpapasubmit ang mga LGU kang AIP, kang annual investment plan, tigsasubmit yan sa mga members of the Congress, sa RDC, Regional Development Council. Tapos kung baga isinda matabang yan sa LGU kasi ang LGU limited lang ka ng mga pondo. May mga projects sa LGU nag-implement national government. So, for example, sa Balilipot, nataonan kita ki mga project na funded by the national government. So, ang pagkaaram ko, may mga funded na aduman na na-reallocate. So, kaya chances are, syempre, ma-stalled. So, expected misan ng development. Kung baga bata, nasa momentum na kami So, aside from that, dakulo ng mga agency ang nagtataram na, kumbaga, hinaralian nga kami ki mga fund, rinilipat sa iba. So, that is also a legal question na sabi kang mga observer, that could be a possible ground para ma-invalidate ang 2025 national budget. Yes. And sabi din kasi sa Constitution, bago reallocate ng funds, kay puwan kay ni aprobado ini kang Kongreso. The Congress Oo. means House and Senate. Not the BICAM. They pwede ang bicameral lang ang mag-ano kayan. So anyway,
para mas masabutan ta ini, ang topic tango niyan, siguro tig ano talang muna Attorney Joyce, so actual situation, ano. So nganing masabutan kang mga paradangog ta, ano ba talaga ining budgeting process? Nata kita nagbabudget sa gobyerno. Yes. Sa government budgeting, kay puhan ini para kasi baga may revenues kitang kinokollect from our taxes. Tapos sa gobyerno to naguutang pa. Para sa ining mga taxes, buda mga borrowed funds kang government. Gagamiton ini para panggastos, para ma-attain ta sa tuyang mga economic and social goals digdi sa tuyang country, di ba? Nata po kita nagbabudget kasi limitado ang kwartada. Oo, kung madami sana, walang problema. Alam ba ngaya, kung ika po ngaya, kung ika, igwa kang wishing well, o kaya nga igwa kang magic lamp, genie, na anytime hagadon mo, itatao sa imo, na mo na kay puan magpara-budget. Yes. Pero nagkakaigwa ki budgeting because we have limited resources. Yes. We have to maximize the use of that resources para mas may impact. Halimbawa, ako, ang expected income ko for the month, sabihin ta araw kayong amount, ma-budget ako kansain ko nigagastuson. Kaya kita nagkakaigwa ki budgeting. In a similar way, the government needs to budget its fund kasi they kayang saguton gabus kang gobyerno ang expenses. Say naghali ang kwartata, number 1, buwis. Number 2, may mga ayuda man ang government may mga grants, may mga foreign grants, may mga yan. Although kang dakulog kitang nagkaraling grants sa US dahil na nagtatao sa tuya dati. Tapos kasi ang mga tigtatao kang mga foreign puro perme yan may condition. So ining European Union nagtatao yan sa Pilipinas, ang Australia, ang mga iba-ibang nasyon nagtatao yan ki mga aids and grant, and that forms part of the revenue earned by the government of the Philippines. Tas ining mga GOCC, mga government owned or controlled corporation, kumikita din yan. Tapos nag-share din siya, nagre-remit din yan ng share sa government. So but all in all, kapos talaga, kulang ang kwarta. Kaya puntang i-budget. So kaya nagkakaigwa kita ki government budgeting para ma-prioritize kung arin ang gusto kung anong mga project ang gustong pundan kang gobyerno. So, importante po ang government budgeting para ma-manage ining kwartang nagalaog sa satuyang gobyerno para masuportahan sa mga talagang importanteng programa as in proyekto para mas ma-develop ang satuyang bansa. Sa kuya, in a micro level way, sa kuya, sa San Jose Community College, ang budgeting ko dyan, 3 years. Ahead. Nagigibo ako dyan ki-budget for 3 years. Ngunyan, actually, paglaw kang 2025, ang budgeting ko dyan for 5 years. So, ini ang gusto kong mga project for the next 5 years, ini ang gusto kong project for the next 3 years. Tapos, from that, iyan ang tig-apod na macro management. And from that, ang sa year 1, year 2, year 3, kasi may mga project na di mo man kayang tapusin in 1 year. So kay punan mo year 1, matatapos yan year 5. So you have to carefully allocate the limited resources para maging talagang ma-impact so kwarta na gagamiton. So in the same manner, lalo rin sa national government, ang pagpagibok itulay da inikaya kakisarong taon. So, kaya iyan ang important kang budget para ma-enable kang government na iplanuhin talaga ang financial resources kang Pilipinas. So, pag ba so anong mga proseso, Attorney Joyce, kaining mga pag-budget? Okay, may 4 po na phases ang pag-budget sa gobyerno. Inot, igwa kitang budget preparation. Sunod, budget authorization. Third, budget execution. Tapos lastly, yung accountability. So, ano ba ining budget preparation? So, inot, ma-prepare ka yan. Ang kayan, sa local government unit, ang nangyayari kayan, kada department, yan ki budget. Ma-submit ki budget sa municipal budget or the city budget officer. Sa province, kanya-kanyang department yan. Tapos, magkakaigoyan ki mga budget hearings. So, Committee on Appropriations. Tapos, pag yan, ano nga ang gusto mo? Halimbawa ako, saro akong department, considered as one department of the local government unit,
nya ako gusto kong magpatugdo ki 3-story building, 12 classroom, ilala ko yan sa budget. Ang sunod ka na po ton, sa inkamako So, dapat may source ka kang ano. Kasi, dahil man pwedeng magpara-budget ka, na dahil ka man na source kung, kung saan mo yung kukuha na pondo. Ano? So, after kayo ng mga budget hearing, budget deliberation, etc., i-consolidate yan. Sa local level, ang ma-consolidate kan sa city or municipal budget officer or provincial budget officer, sa national level, DBM. Department of Budget and Management, then ipapadara yan sa presidente. Ano? Ang presidente, iyan ang ma-certify na inina ang proposed national budget. So, sangon yan ang budget na nasa 6 trillion. No? So, more than 6 trillion. Tapos, iyan na, isasubmit na yan sa House of Representative. Iyan na po sa mga nagkahiriling sa TV na mga committee hearings. Tig sa saro-saro na kaan, ididepensa mo sa House of Representative ang mga ano yan, ang mga budget kang kada department, agency. So, it takes a year to develop a budget. Yes. So, ganun ka-dipisil, ganun ka-complex ang pag-ibo kang budget. So habang nagpe-prepare kang budget for the next year, at the same during the current year, ginagamit na yung budget planning from the previous years na in-approve. Halimbawa, ang ngunyan, ang tigagibol ngunyan ng mga budget deliberation for 2026. Pero ang tigagamit ngunyan na budget so 2025, of course. Ano? Kasi na-approve yan last year. So, iyan ang ano. So, dakulo na requirements yan even sa local level. Sa LGU, kami dyan sa Malilipot, nagpupuan ang mga budget deliberation as early as July. July, nagsusurat na si budget officer na mag-submit ng mga department kang mga proposed budget ninda for the next year. And it will undergo hearing. Ganun ka-complex po ang budgeting. So, kaya, grabing inagihan, tapos, kaya medyo ako man, personally, medyo makadurdismaya kang naaraman ko itong may mga blanco. Kasi despite of this complex, despite of these hearings, ganyan, pag abot kang oras, may mga blanco pa. There should be no blanks in the budget. They dapat na mga blanco yan. Sa local government unit, pag naglagka ki blanco, automatic ibabalik yan sa imo. Then maaprubahan. No? So, how does budget becomes a law? So, budget na ba ganyan na na-consolidate na, nag-agi na sa House of Representative, review na kang Senate, dahil sinda nagkasundo, kang bersyon, magkakaigwa ki bicameral committee. So, yung report ng bicameral committee, isasubmit yan sa presidente. And that the president will now sign it into a law. So, nangyari ngunyan, dinifer upon submission, naghagad ki additional upon submission, naghagad ki additional time si President Marcos para pag-adalan sa budget before it was finally signed on December 30, 2024. When number 6, Attorney Joyce, what is the General Appropriation Act? Okay, ang General Appropriation Act, saruining legislative authorization kung saan nakalaag ang mga bagong appropriations like mga specific salaries, wages, other benefits para ma-maintain ang operation expenses kan sa tong gobyerno, mga capital outlays. Tapos, this will be used as an authorization to implement the programs or projects and activities ng kanya-kanyang departments dito sa government, pati mga bureaus for the year. Iyan ang mga gagastuson. Pag dyan sa budget, dahil ka pwedeng magastos. Garo man sanan bagas, Attorney Joyce, so pag nag-budget ka nga, halimbawa, igwa ka ng 10,000, ang 5,000 nga, pambakal ki sapatos, ang 2,000 nga, pambayad nga ki kuryente, arog kaan, saktong-sakto si 10,000 mo. Huminibi iso aki mo, mapabakal ki, gustong magpabakal ki cellphone. Dahil man sa budget mo, di ba, makulugon sa payo, dahil ka matugot. Sa masunod na sa nangenoy, sa masunod na sa nangene. Isabay tangaya sa plano for the next month. That's how budget works. Kapag dai sa budget, dai mo yan magagastos.
So, ang content po kang budget mga tugang, so mga ini mga proposed expenditure, it is categorized into three. We have the personal services, we have the maintenance and other operating expenses, and we have the capital outlays. Ang personal services, ini sa mga pangsweldo sa gobyerno. Gabos po na sweldo kang gobyerno, nasa budget. Ano? So kaya kung halimbawa dakulon sa inyong job order, dakulon diyan ang dakulon diyan ang budget kang ano nindo, kang opisina nindo para sa personal services. Actually the government is the biggest employer. Sinda ang may pinakadakol na empleyado na tiga-hire. Because of this different agencies, bureaus, kung ano-ano. Tapos, ining maintenance and other operating expenses, nga po di sa mga budget para sa mga pa-seminars, sa mga supplies, travel, repairs and maintenance, sa mga usual na para magdalagan ang sarong organization. So, nyaraon dyan, MOOE. Ang capital outlays, ini po sa mga big ticket projects. Halimbawa, kung gusto mong magpatugdok itulay, ngayon yan sa capital outlays. Kung gusto mo ngayang magpatugdok ki school building, ngayon yan sa capital outlays. Gusto mong mag-acquire ki ambulansya, gusto mong mag-acquire ki kung ano man ang mga mga sabi nga mga fixed asset, mga property, plant and equipment, it is found in the capital outlays of the capital outlays in the budget, in the proposed budget. So, kung dakol na kwarta, pwede kang pero may mga requirement pa yan, may mga certain percentage pa yan, Attorney Joyce, na dapat ngaya ang sweldo ay maglagpas sa 55%. Dapat yung capital outlays hanggang lang 30%. May mga requirements pa yan. De pwedeng ang kwarta mo gabus na sa napang sweldo. De pwede ngayang kang tawo puros na sa capital outlays. So kaya nga ni siguro po kahit sa mga paradahong gusto ko lang i-emphasize din na dipisilon mag-budget. Dipisilon ang pagigibok ang budget. Kaya hats off sa mga budget officer na napapag-ano inio na ako, accountant po ako, inadalan mo ini ang budgeting process. Saro ini sa major subject mi sa accounting. Ining capital budgeting, ining short-term budget, strategic planning, gabus-gabus ini. Pinag-adalan mi po ini. And iba ang inadalan sa actual application. So, it is a very complex task ang pag-budgeting and bako ini karaw-karaw. Kasi it will determine the success or the failure of an organization. Pag dai kang maray na budget, do not expect na maray ang magiging performance mo. Ito, Attorney Joyce? If you plan to fail, you fail to plan. Planning is budgeting. May gismil ka, Attorney Joyce. Send mo gastoson. Pag nagtanong ka, bahala na. Problema yan. Problemaan. Most likely, ma-shortage ka. O kaya, nabakal mo, dahil man kay puwan. Pero kung halimbawa, 10,000 ang kwarta mo, binudget mo, ginastos mo based strictly on the budget, pag uli mo sa harong, satisfied ka. 'Di ba? Kasi sa mga kaipuan mo, nakuha mo. So mga day mo kaipuan, day mo nataon ng priority. That is the essence of budgeting. Ako, normalan sa ko yung mag-budget. Ganyan talaga pag mga accountant. Siguro, buhay ko na yan buhay ko na mag-budget. I follow the 70-20-10 rule. Aram mo yan? 70% for your needs. 20% for your savings. 30% for your recreation. 10% for charity. Charity, okay. Additional yon. So I strictly follow that 70-20-10. So charity, 70% for the needs, 20% for the savings, 10% for the Pero minsan, savings, nadadara kang needs. Tapos si charity minsan, basta wala. Next month na sana. Yun yan bagang kisa iyan sisay ka lang so sikat na author.
Si Sig Siglar. Siglar. Si Siglar, ano siya, sa motivational speaker. Every time nakakaano kang kay mga financial gurus, iyan ang tigtataram puro perme. Live within your means. So Yes. magastos ka lang not more than 70% of what you are earning. Well, so I hope that applies in the General Appropriation Act na na-enact for the implementation this 2025. Sana nakafocus tayo sa needs ng ating country, di ba? Okay, Ano bang kaipuan ako personally ang kaipuan tayo is we are an agricultural country. Ay maximize ang agricultural produce Yes. para din na magpara-import. And of course, yung education talaga, kailangan natin Oo. Iyan pala i-prioritize. naramdaman ko yan na education, nakaulo ko niyan Actually ko so na-post na kaya kang DCGV News online. Na-post na. So it will be launched. It was actually proposed siguro po so dakulo na nag-share kay itong post na we will be launching yung College Beyond Boundaries na we'll be opening the door of San Jose Community College to those PDL sa mga person deprived of liberty na gusto nilang makatapos kay college. So they can continue their college education while serving their sentence or while they are deprived of liberty. Nganing kumbaga day masayang so oras baga kasi madali unang oras Kunya nga ni 25 na. Yes. Next week naman kan sa mga pasali naman nagtatarawan na kiburak. Bitter. Okay, bigyan niyo din si sir ng bulaklak. Mga tugang ang burak baga ngunya nasa 3,000 sumagayon bagang buki nasa 3,000. Ang sarong sako po kang bagas 3,000 man. 3,000 man. Ang burak naluluyos. Ang sarong sakong bagas, mga pirang aldo muna na konsumo. It's a thought that counts. Yung sacrifice na you could have bought it as a rice, pero nag-sacrifice ka, binili mong bulaklak just to make that person feel special. Ang bitter ni sir. At nagiling ako sa mga bouquet. May 5,000 na bouquet. Ang 5,000 lang ng mga tugang, pwede mo rin kabakal kibagas, isira. Okay, dapat 70% pala nasa needs. Okay. Makakanindo ang burak. Choice nindo yan. Bala ka mo sa buhay nindo. So paano ni Attorney Joyce implement na budget? Okay, so ang budget implementation, nagpupuon ini sa pag-release ka mga pondo sa mga ahensya para ma-accelerate ang implement ka mga government programs. Igwa po kitang tiga-apod na system, simplified fund release system na tigigamit kang gobyerno sa pag-release ka ining government Iyan ang tiga-apod funds. nga, dinownload na ngaya sa pondo. Na-download na ngaya. Okay. Nag-download na ngaya ki pondo sa DBM. Ibig sabihin, tig-release na kang DBM so pondo para sa ahensyang yan. So, iyan the DBM releases notice of cash allocation on a monthly or quarterly basis. Tigtataw po yan, bako yan biryuan, ang budget, kasi ang gobyerno, dahil man naaraw kan kadako, bako man bilog ang kwarta. Nakadepende man yan sa collection. Ini pala na budgeting process, naramdaman ko lang, uni bagang term na tig-apod tang budget deficit, budget surplus. Ano pang ibig sabihin ka ini? Halimbawa po ngayon ang gobyerno, ang national government nag-budget 6 trillion pesos. Actually ngunyan is almost 6.3. 6.3 I'm not familiar. Hindi ko kabisado yung exact figure, but more or less mga 6.2 trillion. 6.2 trillion ang binadget. Tapos sunod kan ang ayapot po kan mga tugang sa inmako ki kwarta. So haputon kan ang mga collecting bodies kang collecting agencies kang gobyerno. BIR, Bureau of Customs, ibang mga agency, haputon ka ng Department of Finance. Department of Finance, pira daw ang kaya nindong erase ngunya na 2025. Ang apod kaan is revenue or income projection. Ipoproject ninda. Ngunyan ngayon, Mr. President, ang kaya mi ngayon kolektahon ngunya 2025 kasi nga considering all the laws na
mga 6 trillion lang. 6 trillion, 6.2. That's 200 billion ang kulang. Kaya baga, nagpo-propose ko niya na magkaigwadak yung mga bagong tax, tanganing mapunuan sa mga possible na kakulangan. So, ang budget is 6.2 trillion pesos. Ang expected na kikitaon ngaya is 6 trillion. Mas dakol pa sa binudget kaysa sa expected na kwarta. Karo ka man sa Attorney Joyce nag-budget, pira daw ngaya ang gastuson ko ngunya na bulan. Sinaro-saro mo na. Nag-abot 25 mil. Tapos, pira daw ngayon maabot sa 20 mil man sana pala ngayon maabot sa kuya. So, kulang kang 5,000. Ano ang gigibon? Ang apod kan, budget deficit. Kulang ang expected mong kwarta kesa sa binudget mo. So, ano ngunyan ang mangyayari? Dua lang yan. It's either, bawasan mo so, gastos mo. Ano, kung ako ngayon, nag-budget ka ngayang 25,000, haliun mo sa iba, nanganing 20,000 sana. O kaya, mangutang ka. Ano, kaya po may utang ang Pilipinas. Kasi ang pinili na option, so ikadua, imbis na magbawas kang gastusin, nag-utang na sa nanganing su budget mapanuan. Kaya dakulaon ang utang kang Pilipinas. Kasi dakulong kitang mga sa budgeting ta, it is usually halangkaw sa expected tang kinikita. Pira ng utang ta? Trilyon na bagay ito, ano? Every Pilipino ngayon may utang na 100,000. Imagine yan. Hindi nga ako nakakinabang. Nata ako may utang na 100,000. So, kaya naglulobo ang anuta. Naglulobo ang utang ta because of that kind of budgeting na dakol ang tigba-budget, diit ang collection. So, you're saying, sir, yung itong GAA na na-approve, kukunin tong peras during the year din, hindi from the Yes. previous year. Hindi. Oh. Ngunyan din yan, so mga collection for the year. Ano? So, kaya minsan, saro pa ko sa source of income kang gobyerno, nagpapabakal, privatization. So, mga government property, ipapabakal. Dahil naman kitang maipabakal, pinabarakal na. Ano? Alos kadaklan ng mga government, mga pwedeng ipabakal na. Kaya, masyadong nagninipis sa source of income ngunyan kang gobyerno. Kaya, nganing mapunuan sa mga pondo na nakabudget, mautang. So, the last time that we have budget surplus, mas dakol sa collection kaysa sa budget, Anong year yun? time ni Pinoy. Kaya tinatawag the rising tiger. Ba? Kaya si Pinoy ang pinili niya sa first option, imbis na mag-utang, nagbawas expenses. Yes. Nagbawas siya Ekonomista kasi yun si Pinoy. Iyan, pero may man yan, may consequence man yan. Kasi pag binawasan mo sa budget, kumbaga you are living within your means, chances are sa mga services mababawasan man. So iyan ang nangyari kang time ni Pinoy. Kaya baga naging kay Pinoy, ang naging ni Pinoy is matipidon na presidente. Habo niya magparagastos. Habo niya baga kay magparagastos, ngani ngayon mabawasan ang So ito ang finalo niyang option. So, bihira kitang magkaigo ki budget surplus. So, ito lang ang last kong naaraman na parang nagkaigo kita ki budget surplus after the time of Pinoy. After that, puro permi na kita deficit. So, iyan ang Considerations nyo. Kung sa tao iyan, kung puro permi ka deficit, malulubog ka sa utang. Yes. Ang sweldo mo 20 mil, bulan-bulan, nagagastos kang 25, mahiling muna sa paliog mo ng utang mo. So, it is being debt-ridden is not a good sign of budgeting process. Kung permi ka na sa deficit, something is wrong with the budgeting process. So, iyan ang iyan ang sitwasyon ta. So, ako siguro kung magka-surplus may himala. Oo. May himala. I remember kasi nung previous years ni Pinoy, konti lang kasi ang mga incentives sa binibigay noon ni Pinoy. Kaya medyo tipidon nga ni. Parang negative impact din siya sa people kasi mataraman, na lang mo nagpapaugma. Iyan ang iyan ang tigapon na misinterpreted siya. For every action, there is an opposite and equal reaction. Yes. Gabos na ginibo mo, may pro yan, tapos cons. may cons. May may advantage, may disadvantage.
Diba? Kang time baga ni Pinoy, dito yun ang mga benefits kang mga government employee. Tama. Tapos nagkaigwa pa ki parang, downsizing. Kasi nga ning mabawasan su expenses. So, ngunyan, as next administration, grabe man ang paluwas. In the end, In grabe man ang the end, deficit. grabe man ang deficit. Kasi Oo. kay Puan, pondohan ito. Ako gayon, kung akong maging leader, kuripot man talaga ako. So Diba? mga day kay Puan, aliw na yan. So kung baga nga kasi there are two ways halangkawan mong income mo or bawasan mong expense. Kung halimbawa, okay lang, dahil mo kayang i-give up ang expense mo, mag-isip ka kiparaan kung paano dumakulang income mo. So, in a personal level, ang income mo, 20 mil, ang gastos mo, 25. Habo mong i-give up sa 25 mil na gastos mo, duman ka sa income, mag-isip ka kiparaan nga ning humalang ka ang income mo, maging 25, tanganing patas-patas. Or kung gusto mong magka-savings, maghanap ka mga sideline, nga ning kumita ka mga 30,000. So you will have a savings of 5,000. That's how budgeting works. That's how, so simplified version of budgeting, it's only income and expense. Your expense should not exceed your income. Live within your means. The moment you budget more than what you can earn, that is budget deficit. At ang masama sa deficit kang Pilipinas, tigpapasa sa tao, sa mga tao. Sa mga tao. Paano yan ipapasa? Madagdag kibuwis. Tataasan sa buwis. Matubod ka, Attorney Joyce, na iyan na gasolina. Igwa na yan na excise tax, igwa pa yan na VAT, value added tax. Ngunyan, manggurano ng gasolina, 60 pesos, Yes, 60 plus. Pag hinalian mo yan kibuwis, hinali mong excise tax, hinali mong halos mga 30 plus na lang yan, 30 pesos na lang yan. Dayan mga 40 pesos. So, magdangog po ka mo dyan. Sa mga piling na Ganun gasolina. kadakula ang buwis na nyaon sa gasolina. So, pag tinasan mong gasolina, ang masunod kaan, mataas ang presyo kang pamasahe. Tapos sa mga nagta-transport kang mga sa mga transportation cost, mataas. Dakulaon talaga ang buwis. And, iyan man lang talaga ang pinaka-source kang gobyerno taxes. So, kaya nabasa ko sa article may nabasa ko naman na article na naghahagad si DOF, Department of Finance Secretary, na dapat magkaigwaki mga panibagong buwis. Diyos ko, ano pa daw ibuwis? Another tax. Dakulo na kitang buwis. Hindi na nga enough yung sinasahod ng ordinary working class to sustain ang sarumbulan. Mas madagdag pa kitang buwis. Oo. So sabi ni Jeffrey Bulilan, "Hi po idol, pabati kami digdi sa Barangay Buwang, Tabaco City sa Family Bulilan." Kay Imbol. Uni si Imbol, so tinikwil ini kang dinahiling duman sa CR kang SGCC. Ano nangyari? May nagsisiyar tapos may nagtutok-tok pagbukas ding tawo, bahala ka mo dyan. Ako, may nahiling na ako dyan, nagliliyali ang tukawan. Marinaw to po sa Indo, sabi ni Bueno Marion Velche. Shout out po sa mga taga San Isidro Ilawod na tindugo na. Sabi ni Bulilan, dahil man nga akong utang ang empleyado man sa nakang gobyerno. Problema ninduan. Ini po policy of SG when it comes to holding student credential. Kaya puan po muna may clearance, pag may mga credentials, the credentials will be, i-hold mo na yan until you are cleared. Pag sinabing cleared, dahil ka ng accountabilities. You are cleared for all your accountabilities. So, pwede na yan i-release. Okay? May bati yung Attorney Joyce? Mga relatives ko lang dyan sa San Jose kasi nagtatampo sila, hindi ko sila bigini-greet. Hello Maray- kay Lala Paring. Maray na aga pa sa Indoga, boss. Ay, Diyos ko. So, what a week. It's a very busy week last week. So, dako lang kaming Tapos, ngunyan, matapos na naman January, Ay, Diyos ko. ngunyan ang ang realization ko lang, paglaog kang January 2, day pa akong whole day baga, so nagiling ka sa YouTube. Day kaya. Sobrang busy. Dakol na kaipuan gibuhon, dakol na So, we cannot, di kita pwedeng sayang na oras kasi time is of the essence. Saka dakulo na kaipuan ng mga program na kaipuan implement. Tapos, wala, siguro arog lang, nature ko lang kaya kan, pag di akong trabaho, garo, makaboringon man. For short, workaholic ka lang talaga. Makaboringon man, magapon mong para hiling sa Dahil ko pa nahiling Kasubanggi.
Incognito. So, bako. So, Batang Quiapo. Batang Quiapo pa din. Dahil ko nahiling kasubang kita, nag-guest ako duman sa JCI. Yeah, I heard. In-invite man ako doon bilang inspirational speaker. Wow! Sabi ninda, we are really inspired. Wow! Inspiring naman talaga. Salamat pala sa JCI Legazpi and JCI Dawani for inviting me sa ng occasion. Bako po akong JCI. Guest lang po ako that time. Inspirational guest lang. Inspirational guest. Yeah. So, anyway, kaya kasubanggi, bangyo na ako nakauli. Enjoy yun man pala sinda so event ninda. That was the first time that I attended a JCI event. Maka-enjoy yun man pala. They are very close sa mga Kasi, sabi ko sa inda, introvert ako. Hindi akong hilig sa grupo. Oo. I'd rather be alone na so diyan lang sa mas enjoy ako kaan na makaskason ka ng utak ko pag solo-solo. So dakol ako kaan na nagigibong mga plano. Pero pag nasa group kaya, minsan di ako kan functional. Nyaw lang ako diyan makichismisan. So anyway po, iyan po ang sana po medyo iyan na digdi so topic tangon yan about the national budget. Yes. I reiterate, dipisilon po ang pag-ibuki budget. Kaya sa mga nagkakapot ki budget, saludo po kami sa Indo. Sa mga nagigiribo ki budget. So sa mga day nagtatangad sana. Tama yung mga nagbabudget man, titangad sana. Okay, tikopya so last year's budget, taas iyo na for compliance purposes. A good budget should be the one that would truly reflect what you want to your organization. Kung ano yung vision and goals nyo. Diba? So, iyo po yan ang simbago ko na ini. Magol ng credential kahit hindi naman pumasok sa kung di pala naglaog sa San Jose, dinata. Nata siya may credential. May credential. Nalibong ako digdi sa apot. Magduma na lang po kamo sa admission sa opisina. Sa admission office kasi kung dahil man pala naglog sa San Jose, magkakaigwa sa mo kay credential. So baka nagpara-absent tapos nag-formal drop. So nagpara-absent sana, siguro nagpa-enroll, nagpara-drop tapos ngunyan maka-credential. Natural, ma-clearance po muna yan. So iyan ang policy kang eskwelahan sa bilog na Pilipinas. Yes. Bako lang po yan sa San Jose. So siguro alas 12 na ito ni Joyce. Nga na sumasalida sa tuwi, sumakurahaw sa mga kabataan. So again, ini po si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joy Samara Vosotros. Okay, so see you again next Saturday. Ang tanong niya sa sarili ay kailan magigising na ng liwanag. Malayo ang iniisip at nakakuyong yaring